Mga Karos, good morning po. Kamusta po tayong lahat? Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, araw po ng linggo ngayon, July 21. Bali, kagaya na nasabi ko nung nakaraan, may pasok tayo ngayon kasi advance day off tayo nung Monday. Okay, bali, gusto ko nga lang po munang batiin yung ating mga regular viewers. Yan, shoutout po kay Sir June Tubbs from Anabo, Imus. Yan, God bless and always ingat palagi. Tsaka binabati ko si Sir Rogelio Buhat. Yan, belated happy birthday po sa inyo. God bless at saka mabuhay pa po kayo hanggat gusto nyo. Yan, more birthdays to come pa. Ito mga karoha, sa update tayo. Bali may delivery tayo sa Phase 5. Tapos nandito kayo si Kuya Din doon sa Phase 3. Overall paint tayo doon sa taas. Bali pinagpapahinga muna natin yung project natin sa Phase 4. Day off ngayon doon si Kuya Rigor. Bali bukas, dire-diretso pa rin yung overall paint. Gamit po yung Duco Barniz at saka Barniz method ng ating mga finishing carpentry. Tapos meron na tayong onting tatapusin pa rito sa project natin sa Phase 3 din. Yung ating interior na second floor ng isang Angeli. Kakabit natin yung mga pinto po doon. Then update din tayo sa mga ibang ongoing project po natin. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw ng linggo. Enjoy watching po. Tara! Ayan, good morning and good morning sa ating client owner. So attendance tayo. Si Kuya Richard nga pala pumunta lang ng Phase 6. Kinuha doon yung ating laser. Ayan yung ating 40x40 na tiles. Pagpapatuloy ito ni Kuya Richard. Kailangan natin ng kahit mga ordinary floor drain lang para doon. Tapos kailangan natin ng elbow dito. Bibili tayo. Tapos ito sa clip out. Bali huli na namin kinakabit to kasi para hindi madumihan. May turnover natin kay client na malinis. Yun yung stainless clean out para rito sa septic tank. Yan, dito naman po yung ipagpapatuloy ng installation ng tiles dito sa may bakod. Then nakadrop po tayo rito sa may corner floor area. Yan, nakadrop to ng mga 5 cm. Okay, bati tayo. Sakto, nandito si Kuya Richard. Kuya Richard, good morning! Good morning. Yun, good morning. Yan. Yan, may mga materialis pa rito kagaya ng span drill. So kapag may kabit naman lahat yan, unti-unti luluwag dito. So ang bala ko nga po pala rito, magpapaschedule ako ng ilang mga tao dito sabay-sabay na masilya para po sa ating mga walls. So masilya lang pero ang tatapos nung finishing natin, yung mga regular na tumatapos ng ating mga finishing wall. Kagaya nila Kuya Dindo, yan sila Kuya Rigor. Yan. Mga materials natin dito. Yung mga consumable materials na binili natin kahapon para hindi na tayo magpabalik-balik. Tapos dito kinakabit muna nila yung ilan sa mga ceiling para sa kornisa, para pagka in-applyan to ng preparasyon sa pintura, tuloy-tuloy. Kuya Dindo, good morning po. Good morning! Good morning. Tsaka si Master Jojo, good morning. Good morning! Yan. Yan, kakabit mo na sila ng kornisa rito. Kapag nalagyan na yan, dire-diretso na yan kay Kuya Dindo. Feeling ko may mga kailangan tayo, Kuya. Meron ba? Meron, sir. Sige. TNT, yun lang. Tayo yung ano. Masking tape. Ayun, masking tape. Yan ang hindi pa natin na bibili. Yan. Ayun, si Kuya Richard, yung mahiwagang laser. Lubat. Lobat? Hilobat. Ang laser. Yan, charge ka agad kahit ilang minuto. Pwede ba ito? Ginagamit pa naman nila yung yung impact drill. Ha? Ayan. So, lalabas lang tayo. Tapos pagbalik natin dito, nadala na tayong ENV, epoxy. Tapos yung ordinary floor drain at saka yung elbow dyan. Ang kailangan nila. Nandito naman tayo sa isa nating project. Bali ano nga po pala to, 36 square meter up and down na NIA inner unit townhouses. Ayan. So hindi tayo naubusan ng problema pag may bagong project. Natural lang po yun. Yan, kung ano yung makikita po natin dito sa mga unit, kailangan natin i-report kay client. Kailangan muna nating ayusin bago i-proceed yung renovation, bago tayo magpatuloy dun sa general renovation. Bali napagkasunduan na po namin to na wala naman talagang ano siya, wala naman po siyang wire na pumasok dun sa loob. Kaya tayo na lang po yung yung bahala. Yan, tayo na.
pagkasundoan na namin ni client. Yan, si Kuya Boy. Good morning po, Kuya Boy. Good morning. Yan, tuloy lang ang electrical dito. Yan. Dito tayo. Uy, may andamyo. Ayos tong tuntungan nila. Matibay ba to? Napakali kalalaglag nila. Gumawa kayo ng mukhang ikapapahamak niya. Si Adonis, good morning, Don. Good morning. Lag, good morning, Lag. Good morning. Uy, tayo ka. Sige, hindi na ako aakyat. Okay naman to, safe naman to. Yung nakapako po yan dito, tapos nakatungtong. Tapos yung andamyo nila, nilagay nila rito. Yan, bali, nag-ano lang po sila. Insulation, ayun. Okay na. Wala naman sila masyadong kailangan dito dahil kompleto na tayo sa materialis dyan. Hanggang yung materialis nga po pala natin hanggang sa magkaroon na ng division yan. Yan. Pero tiles meron na rin. Pero wala pa tayong buhangin tsaka ano rito, adhesive. So ayan lang muna kasi kailangan muna namin paluwagin. Pag lumuwag na, saka tayo magpapadeliver ng para sa extension natin. Okay, bali saan tayo pupunta? Punta tayo sa phase 5. Tara. Okay, dito na tayo sa phase 5. Grabe yung nahukay na nila. Sa tansya ko, ano to? 2 mini dump truck na to. Mga ilan na kaya to, boss? 2 mini dump truck yan. Hindi kita ko. Yan, Ricky, good morning, Ricky. Good morning, boss. Tsaka si Marvin, good morning, Vin. Good morning. Ayun, bali hindi pa po tapos yung excavation doon sa likod. Bali medyo mababaw pa yung mga foundation natin sa column at saka sa wall. Pero ganyan na karami yung nahahakot nila. Yan, bali kahapon kinokontak ko yung maghahakot nito, siguro busy lang talaga sila. So kung tayo busy, hardware busy din. Kasi napapriority lang naman to kung walang masyadong delivery dun sa hardware. Yung truck kasi na pinanghahakot nito, ginagamit din nila para sa delivery truck ng mga orders. Bali nag-follow up na po tayo ng kuryente by Monday yata. Kaya si Kuya Boy kahit doon na muna sa kabila. Yan. Bali ito, mano-mano na lang muna nilang gagawin to ngayon. So sisinsilin nila yung mga gilid habang hinihintay yung materyales. Pero may parating na tayo rito. Yan, kahit yung ano lang muna, yung mga bakal. Yan, mano-mano sinsil. Yun nga lang, medyo tatagal nga lang siya. Kasi mano-mano, hindi kumpara nito. Meron tayo nito, mapapabilis yung trabaho. So sa ganitong klaseng trabaho, need din talaga nating mag-invest ng mga ganitong klaseng power tools para mapabilis yung trabaho. So mag-invest ka ng malaking halaga, pero yung trabaho naman, kada paulit-ulit na trabaho na ginagawa natin, pabilis naman siya ng pabilis. Tsaka yung kalidad din, kasi kapag ka mano-mano, medyo mahirap din. Pero ito yung quality rin nito, maganda. Kasi perfecto niyang masisinsil o madedemolish yung ating mga dapat tanggalin na excess na pader. Yan, shoutout nga po pala sa nagbigay nito noon na si Ate Gladys. Yan, siya po yung nagbigay sa atin ito. Bali, 2 na yung ganito natin. Yan. Pagka wala naman tayo niyan, yan, maso. Ay, nabitag. Yan, maso. Ito yung ginagamit natin. Okay, bali kailangan to mapahakot natin para makapasok yung delivery truck dito. Pero hindi na ako umaasa ngayong umaga na mahakot to kasi tuwing hapon. And tuwing hapon yung hakot nila. Pero pwede naman natin i-standby lang yung buhangin, graba. Yan, para hindi po sila magsiksikan dito. Yan, pupunta na tayo ng hardware na in-orderan natin para ma-inform sila na may panambak pa dito. Okay na, bali
nakapag-inform na tayo sa kanila na hindi mo na i-deliver yung ating mga hollow blocks, graba, tsaka buhangin. Yan, madami to. Pinauuna muna natin yung sa partition, ceiling, yung ibang materials na gagamitin sa construction or sa extension. So ito muna, yan, bumili na tayo ng liha, epoxy, karagdagan, masking tape. Yung ano po, yung didos na elbow. Ayaw nga pala. Ito, dalawa. Dalawang didos na elbow, tsaka ito, ordinary floor drain, gasa tape. Unti na lang yung binibili ko nito kasi naka PVC ceiling panel naman tayo. Yan, para dun sa project natin sa phase 3 na second project, 1,720. Ayan, bali, babalik muna tayo doon bago pumunta ng phase 6. Tara. Dito na tayo. Sa kabila, sa akin. Kakabit mo na yung mga pinta? Sige. Kay Richard. May floor drain tayo rito. Tapos yung isa naman dito sa gilid. Tapos ito yung sa linya ng floor drain dyan. Pwede apakan to, Chad? Pwede na yan, kahapon pa po yan. Ayan. Mga kailangan ni Kuya Dindo rito. Ayun boss, yung ano mga pala, carbon pala yun. Nalimutan ko dali. Carbon po yung problema nung ano. Nabaklas niyo po. Tapos namamatay-matay. Nabaklas niyo? Oo. Sige. Ang daming ano. Dali niyo na lang po mamaya. Mamayang after break time. Yung sanding na pang sanding namin, bumigay na, carbon lang naman. Yun din daw, mga gamit dito. Kaya wala pa tayong nabibiling consumable materials naman para sa mga pader. So masking tape. Yung epoxy natin ubos na. Pero meron pa rito, yung pambackup na yan. Tapos liha, 40. Tapos ito gypsum tape. Yan, nagkukurnisa sila rito. Patapos na. Ibig pa kami. Alam preno motor mo. Nako. Dahan-dahan lang para mapagawa. Baka uwi. Ayan, dito tayo sa phase 3. Ayan si Master Jojo. Lock installation kit. Yeah, madalas kaming bumili nito pero marami ng modernong pamamaraan at materyales para sa lock installation kit. Ayan. Yan, pagpudpud nabili na ng bago. Adya. Yan, kailangan niya ikabit yung pintuan dito at saka yung lock set. Yan, malapit na po natin ma-turn over to. Gamit na gamit yung bagong router ah. Ayan. Diyan Jo, pwede din siya dyan. Yan, tapos dito sa bisagra. Pwede rin, ayun. Yun. Yan yung mga gamit din yan. Ano yung common na ginagawa mo rito? Pinapait mo? Pait, ayun. Tara, break time muna. Andiyan ba? Kanila ba yung sasakyan? Ay, so, nandito pala sila sir. Sa kabila. Yan, malinis na po rito. Tapos yun na lang po yung ikakabit. Yung mga pinto na yan, halos okay na tayo. Yung mga dinat na namin or inabutan po namin dito, ilagay namin dito sa TNB. Yan na lang yung stock room para maluwag-luwag to. Para just in case meron pa silang ipapagawa, dito na maluwag. Kasi ito kukunin natin to, atin to. Yan, brief time muna tayo. Mamaya ko na dadaanan si Louie. Hello po! Gandang araw! Ayan sila ma'am sir. Pasok kayo o kukunin na namin susi? Meron naman kayo na? Sige pa. Ayun pala yung isang gamit pala nun, no? Makukuha mo na kagad yung lubog niya, no? Tapos pupuliduhin na lang to ng katam. Gagamit ka pa rin pala ng katam dito. Lilinisin, linis. Kasi sa pag pinait mo yan, matagal. Yan.
Yan, lilinisin na lang po nito. Pero sakto na kagad siya. Ayan. Ayos. Ayan mga karahos, balik trabaho tayo after break time. Nako, ito yung bungad sa atin. Nakaambon na naman. Bali, papunta tayo ng phase 5. Yan, napakatahimik no pag linggo. Hindi mo alintana na linggo ngayon pero may pasok kami. Yan na nakausap ko yung client namin dito sa port project. Yung interior lang ng second floor. Yan, tuwan-tuwa po sila dun sa kinalabasan ng kanyang unit. Tapos nakipag-usap sila sa atin. Bali, gusto pa daw nilang magpagawa pa dun sa unit. Pero kailangan na po kasi ng permit kapag may extension na. So, pinagpaplanuhan nila yung extension ng bahay. Siguro harap-likod or likod lang muna. Pero mas maganda kung harap-likod na. Para isang gastusan na lang, isang gawaan na lang. Double check ko yung materials na dumating dito. Then tingnan ko din yung lagay ng unit. Bago pala mag break time kanina, hindi ko na nabanggit, may ulan, ang lakas. Siyempre advantage sa atin yung mga ganitong pagkakataon na habang gumagawa tayo ay umuulan. Meron kasi tayo mga nadidiscover yung problema sa unit kaysa sa gumagawa tayo na talagang hindi umuulan. Alright, dito na tayo. Okay, galing na tayo kanina rito. Ang update nga pala, nakapaglipat na nga po pala ako ng mga gamit. Ayan yung galing dun sa kabila. Dito ko na pinabagsak lahat. Yung mga basura, yan dito na. Para dito ko na lang din na ipapahakot. Yan, hanggang ngayon nagsisinsil po sila. Ayan na po yung ating bakal. Bali, steel bar natin, combination ng 12mm. Ayan, 12mm at saka 10mm. Ayan. Siyempre kita naman sa video, mas makapal yung 12mm, mas mataba siya. Yan, sinsil. Pero kung may kuryente na sana, saglit lang to. Pero okay lang yan. Mahalaga may kahit pa paano may nagagawa tayo. Yan, ang mga dumating na materyales sa atin is metal powering. Metal powering, double check. Yan, makapal. Carrying channel, yan, makapal. Tsaka yung ating metal studs, yan makapal. Tapos sa simento, konti pa to. Ang paunang order natin dito nasa kulang-kulang 100 na simento. Siguro 80 to 90. Nagsisiguro po ako, no? Ako nga yung umorder nito. Yan, medyo mahirap talaga mag-vlog yun, no? Okay. Makapal din yung metal studs. Yan, syempre sa delivery, dino-double check natin yan kasi meron kasing manipis nito. Siyempre makakapal yung order natin. Rivet, nandyan na din. Ayan. So hindi pa ako order ng Sahara. Ako na lang ang kusang order sa hardware. Bali, hindi pa naman nila gagamitin. Magpuputing pa, magpoporma. Ayan. Ang kulang na lang nila, semento, adhesive na. Pati yung Semento, bakal, ayan, medyo madami pa, konti pangalan to. Semento. tatanong sila saan ibababa yung buhangin. Hindi pa, wag muna. Pinaschedule ko naman na to eh. Yan, hindi muna kasi masisira yung plano namin kapag kaganon. Yan, bali kailangan talaga matanggal to. Papasok natin yung buhangin dito mismo. Graba dito. Total naman walang gagawin dito eh. Kaya yung stock file natin ng buhangin, graba, hollow blocks, hindi po nakasagabal sa kalsada. Ito na muna. Okay, meron tayong i-inspectionin. Inspectionin natin nito. Oh. Kanina umulan, may ni-report sila sa atin. Dito, grabe. Ayan, ayan, tinuluan pa nga ako. Ayan, no. Ayan, dito talaga. Ayan, no. Ang basa. Ayan, tumutulo pa nga. Yan, dito talaga yung mga problema talaga. Yan, mga problema nitong mga unit dito. Yung bubong niya, yun ang maganda. Ayan, yun sa taas. Walang kalawang. Tapos meron pa nga rito. Ayan, yan ang maganda. Kapag gumagawa tayo,
Tapos kahit pa paano, umuulan. Nakikita natin, tsaka nadidiscover natin yung mga problema. Oh, may ayuda na. Ayan, nadidiscover natin para kahit pa paano, may sasama natin sa gawa. Ito nga po palang gutter dito. GoPro yung gamit ko eh, hindi ko masusum eh. Ayun oh. Ewan ko kung nakikita niyo yan. Continuous yung ano ng tubig, ayun oh. Ayun oh. Bali, butas-butas na yung gutter. Kapag ka nagawa namin yung extension nito, yun nga lang, ang extension nito gawa lang po sa long span. Pag nagawa namin, bala ko sanang i-offer kay client, papalitan to. Yan, palitan po sana yan, yung gutter. Palitan ng stainless. Yung bulok na kasi yun nasa taas. Bali hindi siya kasama dun sa ano namin sa kontrata. Ayan, ito na muna. Sana mahakot to. Kasi para ano, pag napahakot natin to, luluwag. Yan muna yung update. Sa Phase 6 tayo. May sound system. Saan yan? Diyan? Yan, nagpapa-sound si Louie. Isa lang kasi mag-isa rito. Ay, namatay ilaw. You know, good afternoon Louie. Yan si Louie. Solo flight. Solo. Magkukulang yung tiles, Wina. Walong piraso. Ayun, walong piraso. Sige. Asan ba yung sample dyan? Yun, nakatapos na si Louie eh. Yung bali itong dulo ng tiles. Ito yung ano, no, laser cut na. Ito yung V-cut. Nandyan yung laser cut? Ito yung buo. Ito yung buo. Ito nga, ito yung buo. Ito yung naka-flash dito sa bakal. Ito kasama na po ito sa mga mamamasilyahan. Masilyahan nyo ng polytop, tapos pa-primer, then pintura. Yan yung kulay ng texture na ginamit na tiles. Bali, hindi matapang yung shade ng kanyang brown. Yan, sakto lang. Yan, maano pa rin sa mata. Magaan pa rin sa mata. Wood look. Walong pirasong tiles. Pwede ako kumuha na ng isa rito, Vi? Kahit alin dyan. Wala na to, no? Yan. Ito yung update dito. Siyempre, hanggang sa matapos to, itutuloy lang ni Louie to. Tapos wala namang iba, kukunin lang natin talaga to. Yung gilid. Yan, para may pasok natin tong bakal na to. Mag-isa lang si Louie rito. Ilang piraso? 8. Yan, tinakbo kagad natin yung tiles na kulang ni Louie. Ito yan, 8 piraso. 8 piraso pa. Yan, balik tayo rito sa Phase 6. Ito na yung, yung mga tiles. Yan, para dire-diretso na po yung trabaho niya kahit hanggang bukas. Tapos meron pa akong na-inspect dito. Yan, bali, pinatanggal ko pa itong 2 piraso rito. Dati dito yun eh. Yan, napansin ko, may problema rin dito. Kaya, yan, pinatanggal ko. Total naman, may mga tiles pang sobra. Yan. Okay, balik tayo rito sa Phase 3. Yeah, final update na tayo. Yeah, meron nga lang na ilan sa mga comment na nababasa natin dito, mga bagong comment. Nakadalasan na hindi po ito yung hindi natin nababasa. Na bihirang bihira. Yan, habang nagba-vlog tayo rito, sasagutin natin. Okay.
check muna natin yung nagawa rito sa harapan. Ayan yung nagawa ni Kuya Richard. 40 by 40 na tiles. Ganda rin, no? Ganda ng tiles. Kulay gray po siya. Stone gray ang kulay niya. Yan, stone gray. Yan, may mga kalat pa kami rito sa gilid. Pinapractice naman namin na ano siya, yung matanggal kagad. Yun nga lang, depende na nga rin po pala dun sa, sa schedule nung naghahakot ng panambak. Yun dun nga sa bago natin, hindi mahakot-hakot. Pati ito, hindi rin mahakot-hakot. So sabay na lang tayo dun sa schedule nila kung kailan pwede. Basta as long as itong mga kalat natin ay hindi ko nakakasagabal sa kalsada. Ayan, mula kay A Electronics. Bakit daw ba hindi tayo gumagamit masyado ng air vents o pasingawan sa kisame? So sa design, hanap tayo rito. GoPro yung gamit natin kanina, kanina, anong tawag dito? Yung iPhone. Yung kasi na-adjust natin yung zoom So ayun naman, parang kita naman, Diyan may air vents dyan. So yung ang tawag dyan, yung pinaka IBS, yung IBS natin dyan. So may air vents. Ang mangyayari po dyan, dyan po lalabas yung singaw. Kadalasan kasi sa air vents medyo malaki siya, para siyang grills. Pero dito binutasan lang yung hardflex. So ang advantage niyan, ano ba, hindi papasok yung mga malalaking insekto. Yan, butas lang yung ginawa nila. Pero marami, kanto-kanto. Yan. Dito sa project namin ay hindi na kami naggagawa kasi meron na dito sa mga project namin. Pero dun sa row house, bihira lang din kaming gumawa. Pero naglalagay din kami sa sa pinakabulada nun. Naglalagay din kami. Kung hindi mga butas-butas lang nakagaya nun. Pero hindi pa rin sapat kasi kailangan may airflow. May airflow dun sa loob. Kasi dito kasi mababa na yung kisame, kaya minsan hindi na nga talaga na nakakapaglagay. So apektado rin po kasi talaga sa height ng bahay. So hindi ganun kataas yung mga bahay dito, lalo na yung mga row house. Hindi man lang umaabot ng 3 meters yung floor to ceiling nya. Ayan, hindi ko man nasagot lahat. Sana po nakatulong. Okay, napansin lang din daw ni Cesar Jose Salvador Bertis. Ayan, bakit daw puro plywood yung ginagamit tayong pang cabinet? Pwede naman daw din yung melamine at saka yung laminated boards. Ayan, yun lang natanong niya. Okay, depende naman kung sakaling varnish ang method, talagang kailangan plywood. So plywood, o kaya kapag natural varnish, ayan, kailangan na plywood. So depende. So laminated yung ibang pamamaraan at saka yung melamine. Para sa akin, kasi kulang kami sa kagamitan para para gumamit nun. At saka syempre kailangan natin ng expert na karpentero na talagang gumagawa nun, kasi mahal yun. Hindi tayo pwede magpaulit-ulit doon, masasayang yung materialis. So maraming mga magagandang gamit para makagawa ng magandang cabinet gamit yung melamine. Melamine ba to or melamine? O baka melamine, paki-correct na lang ako. At laminated. So yun. Tsaka isa pa, yung mga bahay rito sa project namin, prone po siya sa sa tulo. Yan, minsan may tulo. Kapag may tulo po yung isang yung isang bahay, apektado rin po kapag ganun yung materialis. Kaya nga kami sa cabinet namin, aluminum ang pinakakagawa ko doon sa kusina. So ayan, sana makatulong din yung inyong mga tanong tsaka yung sagot ko. Kung hindi ko man nasagot lahat, sana makatulong. Okay, update na tayo rito. Linis kay Kuya Richard. Alagang-alaga ni Kuya Richard yung tiles. Ayan. Oh, ganda ng pagkakabit dun, kuwang-kuwa yung kurbada, ayos, bigyan ng jacket yan si Kuya Richard. Partida galing pa sa yan, trangkaso. Ayan. Bumalik si Master Jojo rito. Yan, galing po siya doon kanina. So dito 1 metro lang ang gagawin po namin storage. Sayang naman kasi kapag hindi nilagyan. So pagka naglagay sila ng sopa dyan, wala naman pong ilalagay na sa ilalim pagka ganyan nakaliit. Yan. Tapos dito
Ayan, si Kuya Dindo. Ang Kuya Dindo. Ayan, nakakaminsan na to. Itong taas, ready na siya para sa overall paint. Ayan, tawag namin dyan, overall paint. Kasi lahat na ng part na pwedeng pinturahan, pipinturahan na. Pansin nyo lang, may center light. Wala pa tayong ilaw nun. Kasi feeling ko baka umuwi si client, at least siya na yung mamimili kahit ito. Siya na yung mamimili ng ilaw niya. Pero kung hindi naman siya makauwi, yan kami na. Okay, anong ginawa ni Kuya Dindo rito? Ayan, masilya. And yun muna, yung ANB pala sa mga pader. Lagi nyo na napapanood sa amin yan. So ito yung ano, ito nga po pala yung ano nito, yung maganda sa PVC panel. Ayan, yan yung topic natin kahapon. Hindi mo na pipinturahan yan. Yan na yun. Iingatan mo lang. Ayun. Kagandahan nito, hindi naman siya inaanay syempre. Pero may nabasa ako doon, oo nasusunog to. Pwede siyang masunog pero hindi siya aapoy. Parang yung natutunaw lang kasi gawa pa rin siya sa PVC, di ba? Yan, PVC. Pero hindi naman po siya yung liliyag talaga. So yan no. Meron na siyang design. Yan lang naman eh. Yan naman yung ano ng PVC panel. May design na siya. Ingatan lang talaga. Yan. Kasi ang disadvantage nito, napakahirap i-repair niya kapag nagkaroon ng damage. Yan. Masilya si Kuya Dindo rito ng epoxy ANB. Yan yung binili natin kanina. Yan. Naglagay siya ng masking tape dun sa may part ng kahoy lang. Pero kapag ka nagbarnis na yung maggagawa nito ng pintura, palalagpasin niya na yung varnish niya rito. Tapos si Kuya Dindo naman, ikakat niya na ng pintura ng wall yung hamba. Yun na yung diskarte. Pwede siya lang hindi lagyan ng masking tape. Kung duko finish. Pag duko finish siya yung kahit hindi nalagyan. Natural kasi. Kailangan natin. Kailangan. Kasi kailangan pagka sinabing natural paint, andun pa rin yung wood texture or yung natural na texture ng kahoy. So, kapag kaduko naman, minamasilyahan talaga siya lahat. Okay lang na madumihan. Papahira na masilyo. Pwede rin naman yan, ano, para may ibang design. Pwedeng QDE paint siya. Tapos natural lang yung pintuan. Yan, pwede natin i-apply dito yun. Maganda rin yan. Itong bahay na to, wala nang problema to sa ano, sa ulan. Yan, madalas dito. Yan. Yan ang madalas. Tapos, dati meron din dito. Pero okay na, di ba? Yan. Kamakailan lang ha, parang ang sikip dito. Pero ngayon, tingnan nyo, luwag-luwag lang. Nagmumukha na siyang ano, bahay, maporma na. Ay, nagkakaporma na talaga. O, diba? Yan ang kusina. Ito ang dining area. Naglagay tayo ng bar counter. Tapos may malaki siyang rep dito. Kumbaga itong ginagawa namin na Angeli na may endlot corner, parang lahat ng area niya maluwag eh. Yan, napansin ko. Yan, PNB. Diba? Dito rin, maluwag din dito. Tsaka dun banda, maluwag. Bali, eto mga karos, hanggang dito na lang po muna yung update video natin ngayong araw ng linggo. So, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, tatapusin na lang namin yung duty natin. Tapos, payroll na tayo. Ngayon ang payroll natin. So, paalam po muna. Tara. Ayan, umuulan. Bon, ano yung carbon? Nalimutan mo kanina. Ayun, okay. Maraming salamat po, boy. Ayan, sahod na. Pinupukpok mo umanda. Kasi hindi na bumaba, hindi na siya dumidikit. Makapalang sa mga. Sige. Ay, tos. Pag-iingay po. Dito kayo para hindi kayo mabasa. Tapos na sila. Tapos na, okay na. Tapos na. Okay na, ang payroll. Si Louie, hindi nyo pinasahod? Ayaw na to eh. Ayaw niya to. Wala sahod si Louie. Ayaw, ayaw. Wala sahod.
Next week na daw? Next week daw, sa daw. Kawawa, Louie. 799. 789.